Sa Sulu, voluntaryong sumuko sa Philippine Army ang 8 miyembro ng Abu Sayyaf. Habang sa Nueva Ecija, puspusa naman ang training ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa pagpapatuloy ng balikatan exercise. Yan at iba pang mga balita sa Pasada Probinsya ni Mark Fetalco. Sa Nueva Ecija, tinuruan ng mga eksperto ng US Army Pacific ang mga tropa ng Philippine Army sa operasyon ng Javelin anti-tank weapon na ginagamit ng Ukraine laban sa mga tangke ng Russia. Bukod dito, pinag-aralan din ng mga tropa ng dalawang bansa ang jungle warfare at survival training sa Special Forces School. Magtatapos ang unang yugto ng exercise sa Lockheed sa April 4. Ang ikalawang yugto ay sasagawa pagkatapos ng balikatan exercise mula April 11 hanggang 28. Sa Rizal, tinupok ng apoy ang higit 80 kabahayan sa Papillon Street, Barangay Muzon, Taytay kahapon. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, ay itinaas agad ito sa ikatlong alarma ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa Taytay BFP, gawa sa light materials o mga kahoy ang mga bahay. Idineklarang fire out ang sunog pasado alas 8 kagabi. Sa Calabarzon, ipinagdiwang ng Department of Environment and Natural Resources ang isang linggong exhibit ng World Wildlife Day. Tampok dito ilang wildlife na nadiskubre sa rehiyon, partikular ang Habitoblata lambiwi, isang bagong diskubreng genus at species ng ipis sa maraming lugar sa Luzon Island Group, at ang Apomys banahaw na mas kilala bilang Mount Banahaw Forest Mouse na endemic o matatagpuan lamang sa Mount Banahaw, San Cristobal Protected Landscape. Sa Romblon, 10 World War II veterans naman ang binigang parangal kasabay ng 78th Victory Day ng Panay, Guimaras at Romblon. Sa Oriental Mindoro, nagsimula naman kahapon ang clean-up drive sa Barangay Herrera sa Nauhan, katuwang ang Philippine Coast Guard matapos pumasok ang oil spill sa kanilang baybayin. Tiniyak ng Municipal Health Office na nakasuot ng PPE gaya ng face mask, gloves at bodysuit para sa kanilang kalusugan at kaligtasan ang lahat ng sumama sa clean-up drive. Sa Davao, dumalo si Vice President Sara Duterte sa Parada Davaoenyo ngayong Sabado. Ito ang civic parade para sa pagtatapos ng ika-86 na anibersaryo ng Araw ng Davao. Sa Sulu, 8 dating miyembro ng Abu Sayyaf Group ang sumuko sa militar sa bayan ng Indanan. Sa patuloy na kampanya ng militar na makamit ang pangmalawakang kapayapaan, personal na sumuko ang mga ito sa headquarters ng Calis Infantry Brigade. Isinuko rin nila ang kanilang mga armas at mga bala. Mark Fetalco para sa Bayan.